Malapit na ang November 1, kayo po ba ay pumupunta sa mga sementeryo? Siyempre, pupunta po kayo, di ba? At para dalawin ang ating pong mga mahal sa buhay. Ngayon po mga bossing ko, ako po yung maituturo sa inyo para hindi ka masundan ng mga kamalasan, lalo na kapag pumunta ka sa lugar na yan mga bossing. Mas mainam din kapag pumupunta ka sa ospital. Lalo-lalo na sabi nga po nila, kung saan daw po pumanaw yung tao, nandun daw lang po ang espiritu, lalo na kung biglaan ang pagpanaw po nito. Naniniwala po ako diyan mga bossing ko dahil nangyari rin po 'yan sa akin. Pero dati, hindi nangyari sa akin, hindi ako naniniwala. Pero nung nangyari po sa akin mga bossing ko ay talaga nasaksihan ko at nararamdaman ko din po at nakikita ko din mga bossing ko ay tunay mga bossing ko na nandyan-dyan lamang po siya. Kaya mainam kapag pupunta ka sa sementeryo ngayong November 1 or kaya pupunta ka sa ospital ay gawin niyo po ito. Dahil minsan mga bossing ko, yung may mga bagay na hindi natin nakikita at mahirap din paniwalaan lalo na't wala ka naman third eye mga bossing ko, talagang kokontrahin mo itong mga ganito. Pero kapag ka naranasan niyo po yan at nasaksihan niyo po siya mga bossing ko, maniniwala ka talaga dyan mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, ito ang gagawin po ninyo ha. Dahil malapit na po mga bossing ko, bago sana'y mapanood nyo po ito at gawin nyo po siya para pag umuwi kayo ng tahanan ninyo, hindi parang masama yung pakaramdam, yung iba yung pandama po ninyo, mainam meron kayong ganito. Ito po yan mga bossing. Kailangan maglagay kayo sa ziplock ng asin. Tapos, lagyan nyo po siya mga bossing ko ng bawang. Kailangan yung gagamitin yung bawang fresh na fresh. Yung matigas talaga mga bossing. Kasi pag yan po ituyo na, ibig sabihin wa-effect na po yan. Maaaring marami na siya nahigop ng mga negative. At saka, hindi na po siya swerte mga boss. Kasi tuyo na nga po siya. Kaya kailangan siya po ay matigas pa. Yeah, ibig sabihin fresh. Pagkatapos po niyan ay kailangan natin ng dahon ng laurel. Alam niyo po ba, urban legend po itong istoryang ito. Noong unang panahon daw po, sa isang malaking kagubatan, nandun lahat-lahat ang iba't ibang puno ng mga pampaswerte. Tapos may pumasok po doon na bad spirit na naghahari-harian. Ang nakapagpataboy lang sa bad spirit, mga bossing ko, ay ang puno ng laurel. Kaya tinuturing na ang laurel ay isa sa mga pinakamabisang pantaboy ng mga malas, ng mga bad spirit, mga bossing. Ito po mga bossing ko ay ilalagay natin dito para hindi tayo malasin. Tapos meron tayong tali. Pula ang gagamitin nyo. Kaya naman pula mga bossing ko kasi takot po dyan ang mga bad spirit. Ngayon, habang binibigkis po natin to, wini-wish po natin na huwag tayong mamalasin, puro swerte ang darating sa atin, ayaw natin ng mga kamalasan. Ganun lamang po ang gagawin po ninyo habang ikaw ay gagawa nito. Ang paggawa ng ganito sa umaga lang, huwag kang gagawa sa hapon kasi ang mga gumagawa sa hapon, yung mga gumagamit ng kaliwa. Kasi taglubog po yun, tapos sunod nun, dilim. Kaya hindi tayo gagawa mga bossing ko ng mga gumagamit ng kaliwa kasi sa mga pampaswerte lang yun sa atin mga bossing for protection. Ito pa mga bossing ko, ang gagawin ninyo, kapag ikipapauwi na ng bahay, basta bago ka pumunta sa ospital, bago ka pumunta mga bossing ko sa sementeryo, gawin nyo na po ito. Pagkatapos, bago ka umuwi ng bahay po ninyo, habadaan, pinapagpag nyo siya o nakasakay sa tricycle o saan man po yan. Ipagpag nyo na po ito mga bossing ko, malayo pa lang sa bahay po ninyo. Tapos itabi nyo na tong sipla kasi sayang naman, pero kung gusto nyo, tapon nyo na rin po siya. Pero itong tali, pwede nyo po siyang gamitin po muli mga bossing kasi hindi tumatalab ang mga bad spirit sa mga taling pula. Kaya mainam meron kayong ganito. Or kung halimbawa ngayon, parang nananaginip ka palagi ng mga kaluluwa, yung mga pumanaw, tapos syempre November 1. Marami po diyan lalo na yung mga yumao na nakalimutan na ng mahal nila sa buhay. Nahingi po sila, naghahanap sila ng tao na makakatulong para bigyan sila ng panalangin. Gusto lang nila ng panalangin. Panalangin kasi yung panalangin sa kanila, yun ang pakain sa kanila. Panalangin sa mga yumao, mga bossing. Para matahimik po sila, kailangan ng dasal. Ngayon po, kung ganun ang nangyari po sa inyo, ipagdasal nyo siya, isama siya sa panalangin, ipagtirik ng kandila, o ipasama sa misa, yung ganon, or kaya magsabit ka ng ganito sa may main door ninyo para hindi kami namalas. Para hindi sila nakakapasok, lalo na yung mga negative. Pero yung mga mga paraparamdam lang na hindi naman nagbibigay ng purwisyo, hindi ka tinatakot, okay lamang po yun. Pero yung mga tipo ng mga bad spirit, na bibigyan ka ng karamdaman, ng problema ang miyembro ng pamilya, kailangan natin ng ganito mga bossing. O basta pa sa natunaw yung ating asin, tapon nyo na po yan. Tapos yung ating bawang natuyo na, tapon nyo na po yan. Or kaya kung gusto nyo, isama siya sa pagpapauso kung nagpapauso ka ng uling,
pwede rin po yun. Pero kung hindi naman, itapon nyo lamang po yan mga bossing. Or kaya, kung gusto nyo, itapon nyo na rin po itong tali. Or kaya, pwede rin naman itong gamitin. Kasi nga po, hindi naman tumatalab sa red. Kasi pantaboy po yan ng malas, yung mga bad spirit. Kaya kung kayo po naniniwala, o siya mga boss, gawin nyo na po ito. Lalo na kung naniniwala ka, wala masamang maniwala. Kaysa nasa huli ang pagsisisi na parang nagsusunod-sunod ang mga pagsubok, ang dami mo nararamdaman, yung mga ganun mga bossing. O siya mga boss, good luck po sa inyo po lahat.